Morning po mga kababayan mo sir, this is Jam, the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is July 16, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Jollibee. Sa Medus Avenue po yan, Rizal Avenue Extension, Barangay 117 East Park, East Caloocan. At dadalhin po natin yan sa may ano to? Tagdalit Street, Manresa, San Francisco del Monte, Quezon City po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakahanap po natin sila. Disclaimer lamang po, content po natin ng kalsada at hindi ang passenger kaya naman sa kanila. Kung na may marinig kayo ang mga pangalan, ano ba ang pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatukulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lang po yan sa loob at wala pong pinapatukulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakakuha na po natin sila. From being a vice mayor all the way to being vice president now. Yun nga yung sinabi nga ni Atty. Chel Jokdo nung kanyang oral arguments na para makilala ng buong buo kung sino si VP Sara at para ma-desisyonan ng ating impeachment court kung nararapat pa siyang magpatuloy sa kanyang posisyon, ay dapat lahat ng kanyang tax records, financial bank accounts at SALN ay aralin mula nung siya ay vice mayor noong 2007. Siyempre, yung objection at yung rebuttal naman ng depensa ay ano namang kinalaman itong mga dokumentong ito na dahil ang paglilitis ay para sa kanyang mga opisyal na ginawa bilang vice president. Sa aking palagay, may punto yung depensa dito sa argumentong ito dahil ang i-determine ng ating impeachment court ay kung nararapat bang magpatuloy si Sara Duterte bilang vice-presidente. At mas maganda din na mag-zero in tayo doon sa mga bagay na nagawa niya nung siya ay vice president. Sa aking palagay, mas magiging malinaw, mas magiging streamline, kumbaga, yung magiging diskusyon ng prosekusyon at ng depensa kung pagtutuunan lamang ng pansin yung mga bank records, tax returns nung 2023-24 mga taong si VP Sara ay Vice President ng Pilipinas. Pero lang po kami isisingit ng press report Attorney Joel dahil yung pong 3 sa 4 na suspect na pagpatay sa American Marine Biologist sa Negros Oriental na aresto na ng mga otoridad. Sabi Mark Makalala, Mark. Hawak na ng pulisya ngayon ang 3 sa 4 na mga suspects na pagpatay sa isang American Marine Biologist na si Kim Carpenter. Ngayon, ongoing yung press conference sa Krabi. Sinabi ni Team Public Information Officer Police Colonel Alan Breco na naresto ang mga suspect kagabi kasama sa mga na-arresto. Ito, na gunman sa Karimane, JS na nagkahata umano sa order ng biktima at na isang lookout. Siya ay po pero panalaunan ay sineresto rin na mga otoridad lumalabag naman na actually ang angulo na motibo sa krimen at isa pang suspect ang hanap sa ngayon. Pakinggan natin yung tinig ito. First was and the third one is the one who was surrendered and At tinig, ito yung spokesperson ko sa Alan Breco. Ako sa Mark Makalala ng survey, Superancho, sinapagpipat ng totoo. Namumuna yung kailangang relevant dito sa ating paglilitis, yung mga dokumento na hihingin. Tandaan natin,
Itong next na article na tatalakayin ay Article 2. At dito, ang aligasyon ng prosekusyon ay nagpayaman si VP Sara at lalong-lalo na noong mga panahong mula nung siya ay naupo bilang Vice Presidente for purposes of just securing a conviction. Sa palagay ko, maaring pagbasehan na lamang kung ano man yung mga records niya nung siya ay Vice Presidente kaysa magpunta pa sa 2007 hanggang bago siya naging Vice Presidente. Mas papahirapan lang ng prosekusyon yung kanilang sarili at for sure mas magkakaroon ng pagkakataon yung depensa na questionin yung mga galaw ng prosekusyon. At ang magiging ending nito, ahaba yung usapan at baka ma-frustrate pa yung layunin ng impeachment court na simple lang naman yung tanong, si VP Sara ba ay nagpayaman sa pwesto mula nung siya ay naupo bilang Vice President? Kung hindi po mabuksan yung bank records at saka yung tax documents, sasabi bang dead na yung Article 2? Hindi naman, Weng, kasi kung titingnan natin yung articles of impeachment, maliban sa tax records na sana gagawing basihan ng prosekusyon sa kanilang mga aligasyon, kanila ding sinight yung mga SALN ni VP Sara, nilagay nila doon mula 2007 hanggang 2024, pati na rin yung mga AMLAC reports. Yes. Mabigat na mga ebidensya na yon kung maipresenta sa korte. Mabigat na ebidensya, lalong-lalo na dahil ang SALN ay sinumpaan ni VP Sara bago niya ito sinumite. Pero kung hindi ko po yung bank records at ITR, ano pwede ipanggang mo doon sa mga sabi na yon to prove na may misdeclaration ng wealth at may illegal o ill-gotten wealth? Yung prosekusyon, yung ginawa nila sa kanilang articles of impeachment, tinignan nila kung magkano ba dapat yung maging sweldo lamang ng isang Vice Presidente at kung magkano naman yung idinikira ni VP Sara sa kanyang SALN na yaman niya, kita niya at ang kanyang asawang si Attorney Manny Carpio. Ayon sa prosekusyon, kung titingnan natin, dapat ang kita nila ay nasa 30 billion lamang. Ngunit sa 2024 SALN ni VP Sara, ang kanilang declared assets ay nasa 88 billion. So ngayon, gagamitin ito ng prosekusyon bilang ebidensya na may hindi nagtutugma, hindi discrepancy, hindi tugma kung ano yung dapat inila at kung ano yung yaman na inilagay nila sa kanilang SALN. Sa issue ng negosyo, kasi ito na question din kung may sapi o meron siyang shares sa ilang mga negosyo samantalang Vice President na siya. Hindi ba talaga siya allowed para magkaroon ng businesses o magkaroon ng shares sa ilang mga negosyo na privado? Bilang Vice President, ang expectation ay full-time ang kanyang tungkulin. Total yung kanyang paglilingkod. Kaya ang ating batas hinihingi na kung meron mang negosyo, kailangan mag-divest at hindi maging aktibong mag-participate sa mga negosyo habang siya ay nangungkulan. Dito ko dito sinasabi na dapat full-time ang focus mo sa paglilingkod yung issue ng conflict of interest. Conflict of interest. Oo. Yes, ang sinasabi nga ng prosekusyon, si VP Sara ay hindi nag-divest at patuloy na nakikisa sa negosyo habang siya ay nanunungkulan bilang Vice Presidente. Di ba niya pwede katwiran? Wala masyadong trabaho ang Vice Presidente. Hindi pwede. Sorry lang naman ako. At kailangan kong kumita ng extra para sa mga anak at pamilya. Hindi pwede yun. Hindi pwede kasi malinaw ang ating constitution. Public office is a public job. It's a full-time job. And more than that, it is a privilege and masasabi ng isang natatanging tawag para sa ating mga pinuno na pag sila'y nariyan, dapat ibigay sila ng kanilang buong sarili. Alright. Ito lang, balikan mo lang yung Article 4. Go, Right, no? Article Yung 4. issue tungkol doon sa Oplan Romano. Kasi kailan ba? Away na nalaman natin nung siguro Tuesday, if I'm not mistaken. Yung palang Romano, ang impression, bantayan sa buhay ng Presidente at hindi sa buhay ng Vice Presidente. Dahil unang narinig daw yun sa namutawag sa bibig ni Vice Mayor Pastel. At sinasabi na pinulat lamang yon ng isang vlogger na nagtanong sa press con.
So lumalabas, yung Oakland Romanov na ginamit ng depensa bilang pagtatanggol wing, Kaya siya na parang nakapagbansa justify o dahil may banta sa kanya. unconventional yung ginawa ni Presidente na pagbabanta, ni Vice Presidente ng Greek threat, no? Ano dapat na appreciation ng mga judges, considering natin, ito pala yun, hindi pala yung binabanggit na depensa na ginamit ninyo to justify the threat of the Vice President. So yung ating mga senator judges ngayon, kailangan tignan nila itong lahat ng bagay na ito upang makita yung buong konteksto nung di umano'y banta ni VP Sara laban sa presidente. Dahil ang pinaka-puso ng ating kailangan talakayin dito ay kung mayroong intent on the part of VP Sara na gawin yung kanyang mga Wala pa po akong ano. binanggit. Kung ang Yes po. ating mga senator judges makita nila na dahil Drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po muna po sa matala. At tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna po sa matala. This is John, the Filipino channel. Ang iyong pong lingkod. Paalam po.